Tinatawag mo akong binata. Talagang bumunghalat ng tawa si Pancho. Amir Jr., bulag sa katotohanan. Hindi ako magagalit sa iyo. Hindi rin ako magagalit sa iyo. Pagkatapos magpalitan ng tingin, ibinalik nilang dalawa ang kanilang tingin sa Evil Sky Pavilion. Patuloy na nagtitipon ng ipu-ipu sa ibabaw ng Evil Sky Pavilion, na nag-iiwan sa mga disipulong nanunood sa malapit na naguguluhan. Nagtanong si Duan Muxing, Elder Hua, marami kang alam. Ano ang nangyayari dito? Nang marinig ang tanong ni Duan Muxing, malalim na kumunat ang noo ni Wow. May problema sa sentro ng Pormasayon. Mula noong huling kaguluhan ng Orthodox na sekta at Heaven Sword na sekta, inayos ng Master ang sentro gamit ang sarili niyang lakas. Sa teorya, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Mukhang hindi gaanong nag-aalala si CIU Honor. Huwag kayong mag-alala, kahit maghiwa-hiwalay. Ang Pormasayon, hindi mangangahas na pumunta ang mga Orthodox na sektang iyon. Sa kabila nito, nanatiling balisa ang lahat. Nagkomento si Xiaoyo, nasa pag-iisa pa rin si Master. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Duan Muxing. Kung narito lang ang pang-apat, maaaring makaisip siya ng paraan. Maaaring mayroon lamang maliit na mga trick si Ming Shiren, ngunit mahusay siyang mag-isip ng mga solusyon sa isang iglap. Habang sila'y nag-uusap, biglang yumanig ang harang. Ibig sabihin nito, patuloy na hinihigop ng ipu-ipo ang enerhiya ng harang. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Dapat nating iulat ito sa Pavilion Lord. Pinangunahan ni Wow ang daan patungo sa lihim na silid. Pagdating sa labas, sabay-sabay na yumukod ang lahat. Pavilion Lord, Master, ang pagyukod na ito ay sinalubong ng katahimikan mula sa loob ng lihim na silid. Sinubukan muli ni Duan Muxing, Master, ngunit wala pa ring sagot. Lumapit si Wow sa pintuan ng lihim na silid at sumigaw gamit ang primal na enerhiya. Humihingi ng pakikipanayam si Wow. Ang pagpapadala ng boses na ito gamit ang primal na enerhiya ay dapat marinig sa pamamagitan ng pintuang bato kung may sinuman sa loob. Gayunpaman, walang sagot mula sa lihim na silid. Hindi kaya nasa loob si Master. Kung wala siya sa lihim na silid, saan kaya siya naruroon? Ang Timog Silangan, Hilagang Silangan, Timog Kanluran, at Hilagang Kanlurang mga pavilion ay nililinis at sinusuri araw-araw, at walang dahilan para magtago si Master. Kalmadong sinabi ni Wow, huwag kayong magpanik. Hayaan ninyo akong samuri sa paligid. Ang mga cultivator sa isang tiyak na antas ay maaaring makaramdam ng presensya ng mga buhay na nilalang sa kanilang paligid, maliban kung ang paglilinang ng iba ay mas mataas at may tatago nila ang kanilang aura. Gayunpaman, si Wow ay isang 700 powerhouse, na ginagawa siyang pinakamahusay na kandidato para sa pagdamdam. Bukod dito, walang dahilan para itago ni Master ang kanyang aura. Inilagay ni Wow ang kanyang tainga sa pintuan ng lihim na silid, dumadaloy ang kanyang primal na enerhiya. Ang malapitang pamamaraang ito ng pagdamdam ay dapat tiyak na matukoy kung may sinuman sa loob. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, kumikibot ang kanyang mga tainga habang pumapasok ang primal na enerhiya sa lihim na silid. Sa loob nito ay napakatahimik at kalmado, na parang walang tao. Bigla, humakbang siya paatras ng 2 hakbang, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Isang nagtanong si Duan Muxing, Elder Hua, ano ang sitwasyon? Hindi makapaniwalang sumagot si Wow, nakaramdam ako ng mabilis na pagliit. Mula sa ibabaw ng lihim na silid, bumubuo ito ng hugis imbudo, patuloy na nagtatagpo pababa. Maaaring nakakaranas ng paglihis si Pavilion Lord. Nagulat ang lahat ng marinig ito, alam ang seryosong sitwasyon. Ang mga paglihis sa paglilinang ay madalas na nangyayari sa panahon ng pagtatangkang sumulong sa paglilinang, na humahantong sa malubhang kahihinatnan. Ang paglihis dito ay hindi tumutukoy sa demonic na paglilinang, kundi sa mga pagkakamali sa mga pamamaraan ng paglilinang, na maaaring makapinsala sa mga meridian, sentro ng enerhiya, at dagat ng enerhiya, na humahantong sa paralysis o maging kamatayan. Hindi makapaniwalang tumugon si CIU Honor, paano yan nangyari? Elder Hua, huwag kang mag-imbento ng mga bagay. Seryosong ipinaliwanag ni Wow,
Ang aura at mga pagbabago sa primal na enerhiya sa loob ay labis na magulo. Nararamdaman ko ang enerhiya ng harang sa pamamagitan ng sentro, na nagtatagpo sa lihim na silid. Kung hindi kayo naniniwala, damhin ninyo mismo. Si Duan Muxing ang unang humakbang pasulong, dinadama gamit ang kanyang braso. Tunay nga, gaya ng inilarawan ni Wow Wow, magulo ang primal na enerhiya. Sa loob, ito nga ang tanda ng paglihis sa paglilinang. Nabahala si Xiaoyu, pangatlong nakatatandang kapatid, mag-isip ka ng paraan. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Bumuntong hininga ng malalim si Wow Wow. May dalawang pagpipilian. Una, pilit nating pasukin ang lihim na silid at sama-samang patatagin ang magulong primal na enerhiya. Ngunit ang balikwas mula sa kaguluhan ay paghahatian natin. Ang ikalawang pagpipilian ay ang maghintay. May maliit na pagkakataon para sa isang taong nakakaranas ng paglihis na pilitin ang pagbaliktad ng kanilang kondisyon at sumulong sa paglilinang. Ngunit ito ay napaka-imposible, nag-aalalang sabi ni CIU Honor. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Pasukin natin ang lihim na silid. Tumango si Wow Wow. Kung gayon, pipiliin natin ang unang pagpipilian. Ang mga nasa ibaba ng nascent divinity tribulation realm, umalis na kayo agad. Ang mga babaeng disipulo, na may mas mababang antas ng paglilinang, ay tumalikod at umalis. Ang pananatili ay makakahadlang lamang sa mga pagsisikap. Hindi umalis si Xiaoyu, nanatili siya. Nauunawaan nilang lahat na kung may mangyari sa kanilang master, isang tunay na sakuna ang sasapit sa Evil Sky Pavilion. Maging mula sa personal na pananaw, o alang-alang sa Evil Sky Pavilion, ito ay isang pagpili na kailangan nilang gawin. Simulan na natin. Kasunod ng utos ni Wow Wow, tinapakan ni Duan Muxing ang lupa, pinakawalan ng matatag na primal na enerhiya sa buong katawan niya. Walang pag-aalinlangan, inilunsad niya ang isang atake patungo sa batong pintuan ng lihim na silid. Bagamat si Wow Wow ay isang 7 master, hindi na siya kasing agresibo gaya ng dati. Isang malakas na kalabog ang umalingaw habang nanginginig ang batong pintuan, ngunit hindi nasira. Hindi nagulat si Duan Muxing. Tutal, dito nag-iisa ang kanilang master sa loob ng maraming taon. Kung hindi gumana ang isang atake, subukan muli. Muli, ikinuyom niya ang kanyang kamao, binalot ito ng malakas na enerhiya, at nagpakawala ng isa pang malakas na suntok sa batong pintuan. Sa isang malakas na pagbagsak, tuluyang nabasag ang batong pintuan. Si Duan Muxing ang unang sumugod papasok, sinundan ng malapit ni Wow Wow, Xiaoyu, at CIU Honor. Ang nakita nila sa loob ng lihim na silid ay nag-iwan sa kanila ng pagkamangha. Nakitang lumulutang si Lasho sa gitna ng silid, nababalot ng kakaibang enerhiyang parang bituin, tila walang kamalayan sa labas ng mundo. Nakapikit ang kanyang mga mata, na parang mahimbing siyang natutulog. Sa ibabaw ng lihim na silid, may isang parisukat na parang simene ang butas. Ang enerhiya, tulad ng tubig sa karagatan, ay nagtatagpo at pumapasok sa katawan ni Lasho. Paglihis. Magulo ang primal na enerhiya. Malamang na binalak ng Pavilion Lord na gamitin ang kapangyarihan ng harang upang kontrahin ang kaguluhan sa loob ng kanyang primal na enerhiya. Hahadlangan ko ang daloy ng enerhiya ng harang at haharangan ko ang butas. Ilabas ninyo ang Pavilion Lord. Tandaan, panatilihin ang proteksyon na enerhiya sa paligid ninyo. Pagkatapos nilang magtalaga ng kanilang mga gawain, habang pinalilibutan ni Wu Dao ang kanyang sarili ng isang 8 trigram na kalasag at lumundag patungo sa butas, sumabog ang enerhiya, at ang hangin ng proteksyon na enerhiya ay nagngangalit at nag-cross. Biglang huminto ang pagdaloy ng enerhiya ng harang. Umalis na kayo ngayon. Nang marinig ang utos ni Wow Wow, agad na pinakawala ni Duan Muxing, CIU Honor, at Xiaoyu ang kanilang pinakamalakas na proteksyon na enerhiya at lumipad patungo kay Lasho. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Lasho, na nasa estado ng pagmumuni-muni, ay biglang damilat. Naguguluhan siyang tumingin, nakita ang kanyang 3 disipulo na lumilipad patungo sa kanya, hindi lamang nang ahas na sumugod sa lihim na silid, kundi tinatangka rin siyang atakihin. Ang tapang ninyo,
Sa isang malakas na sigaw mula kay Lasho bilang nagpadala, isang maputlang asol na parang dagat na enerhiya ang agad na bumuo ng isang proteksyon na harang sa paligid niya, tulad ng isang namumukadkad na asol na lotus, na itinutulak ang lahat sa paligid nito. Nanlaki ang mga mata ng tatlong disipulo nang maramdaman nila ang nakakakilabot na kapangyarihan ng enerhiyang ito, at likas na pinapagana ang kanilang avatar ng daang tribulasyong pananaw. Ang sigaw na ito ng, "Ang tapang ninyo," ay hindi kapangyarihang Son-iko, at bagamat hindi ito maihahambing sa mga salitang, "Lumayas kayo," na supernatural na kapangyarihang ginamit sa Chi Mansion ng Anyang City, ito ay puno pa rin ng primal na enerhiya. Mas nakakatakot pa ang biglaang pagtitipon ng isang malakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Lasho ay lumago, at lumago ng paunti-unti, na siyang pinakamakapangyarihang bagay na naranasan ng sinumang tao. Ang kapangyarihan ng kapangyarihan ni Lasho ay isang namumukadkad na asul na lotus sa paligid ni Lasho. Sa ilalim ng namumukadkad na asul na lotus, ang puwersa ng itinaboy na malakas na enerhiya sa kanilang paligid ay dumobol ng ilang beses sa isang iglap. Nanlungo ang puso ni Wawaw, na pagtantong tiyak na hindi ito makakayanan ni Duan Muxing at ng iba pa, kaya agad siyang lumundag sa lupa, inilalagay ang kanyang sarili sa harap nila. Kasabay nito, lumitaw ang isang 700 gintong lotus na avatar sa paligid niya, at siyam na malalaking karakter ang bumuo ng isang bilog, na nagpo-protekta sa kanila. Sa sumunod na segundo, ganap na namukadkad ang asul na lotus. Nang dumampi ito sa siyam na karakter, halos wala silang naibigay na pagtutol, nabasag sa kakaibang enerhiya at naglaho sa hangin. Nagkahiwa-hiwalay ang 6 na unyon sa mga tatak ng tao, at si Wawaw ay tumilapon pa atras. Ang kapangyarihan ng asul na lotus ay hindi tumigil dahil sa pagharang ng 6 na unyon sa mga tatak ng tao, sa halip ay sumugod ito patungo sa 3 disipulo ng mas mabilis pa. Sabay-sabay na naglaho ang 3 avatar, at sina Duan Muxing, Xiaoyu, at si Ai Han'er ay tumilapon, bumagsak palabas ng batong silid. Kasabay nito, tumayo rin si Lasho, matigas ang kanyang mukha. Sinabi niya, "Kay tapang." Sina Duan Muxing, Xiaoyu, at si Ai Han'er ay tumilapon, bumagsak palabas ng batong silid. Kasabay nito, tumayo rin si Lasho, matigas ang kanyang mukha. Sinabi niya, "Kay tapang." Nagulat sina Duan Muxing, Xiaoyu, at si Ai Han'er at dali-daling yumukod upang magpaliwanag. "Master, pakalmayan ninyo ang inyong galit. Ang enerhiya ng harang ng Golden Court Mountain ay bumabaliktad, at bumukas ang sentro. Akala namin ay nakakaranas si Master ng paglihis, kaya padalos-dalos kaming pumasok sa lihim na silid. Patawarin ninyo kami." Tumingin si Lasho sa harang sa itaas, na talagang hamina kumpara sa dati. Nagtataka siya kung bakit, habang lubos siyang nahuhumaling sa pagmumuni-muni ng banal na panulat, ang enerhiya ng harang ay nahigop sa kanya. Ang sesyong ito ng pagmumuni-muni ay talagang nakapanghihinayang, dahil ang kapangyarihan ng harang ay sumalungat sa enerhiya ng banal na panulat, na sumire rin sa lihim na silid. Ang enerhiya ng harang ay nahigop sa kanya, pagkatapos mag-isip sandali. Muli niyang sinabi ng mahigpit, ang pagpasok sa lihim na silid ng walang pahintulot ay nararapat sa parusa. Wawaw, Duan Muxing, 30 palo ng baston, Xiaoyu, 20 palo. Labis na natakot ang lahat kaya hindi sila ng ahas huminga ng malalim, agad na tinanggap ang kanilang parusa. "Tinatanggap namin ang aming parusa." Hindi ng ahas si Ai Han'er na magsalita o magtanong kung bakit hindi siya pinarurusahan. Malinaw, dahil sa kanyang murang edad, hindi gagawin ang gayong desisyon laban sa kanya. Sina Wawaw, Duan Muxing, at Xiaoyu ang dapat parusahan. Kalmadong nag-utos si Lasho, "Ayusin ninyo ang lihim na silid sa loob ng kalahating buwan. Susundin namin ang utos." Kusang tinanggap ni Wawaw ang parusa at nagtanong ng nakayuko. "Pavilion Lord, may nararamdaman ba kayong anumang hindi komportable sa inyong paglilinang?" "Ano? Kinu-question mo ba ako?" Hindi nang ahas si Wawaw. Ang sitwasyon kanina ay talagang kritikal. Marahil, ito ay isang ilusyon ng paglihis na dulot ng pinakamataas na kapangyarihan ng Pavilion Lord. Hindi nakitang kailangan ni Lasho na magpaliwanag ng labis tungkol dito,
dahil maging siya ay hindi malinaw tungkol sa banal na panulat. Ang kanyang paglilinang ay nasa banal na korte pa rin, yugto ng pagkaplastiko, at sa usapin ng paglilinang lamang, hindi posible kahit para sa 100 cultivator ng banal na korte na talunin ang 3 cultivator ng nascent divinity tribulation realm. Ang nakakagulat sa kanya ay ang pambihirang kapangyarihan ng banal na panulat, na bukod sa kapangyarihang Sun Eco, ay may gayong nakakatakot na lakas. Isang galaw lamang ang nagtaboy sa 4 na tao, at ang 6 na unyon sa mga tatak ng tao ay nadurog na parang malutong na tofu. Paglihis. Nakakatawa para kay La Show. Paano siya mahihilig samantalang nagmumuni-muni lamang siya rito?